Isang grupo ng mga tao ang naglagay ng isang malaking bato sa ibabaw ng siso. Pagkatapos ay pinapalo nila ito sa kabilang dulo. Ang taas ng paglipad ng bato ay sumisimbolo sa lakas. Isang matabang bata ang lumapit. At malakas niyang pinalo ang tabla. Ngunit ang bato ay nanatili sa kinatatayuan nito. Dahil dito, ang pangalawang anak ay lumapit. Sampung metro. Puri-puri ang papuri ng lahat ng mga naroroon. Ngunit hindi pa rin ito ang namunguna. Dumating na lamang ang panganay na anak. Tumalon siya sa ere at sumipa. Agad na lumipad ang malaking bato ng hanggang 20 metro. Nakita iyon ng chairman, at napangiti siya ng pagkalapad-lapad. Sa oras na ito, ang pinakawalang silbi. Siya naman ay umakyat na rin. Pero pinigilan siya ng isang katulong. Bulong ng katulong. Basta isuot mo lang itong protector sa kamay. Tiyak na makakamit mo ang napakagandang resulta. Nang makita ng ama ng binata ang tagumpay, napangiti siya. Hindi inaasahan, biglang nagpalit ng kamay ang binata. Magkano kaya ang taas nito? Wala akong makita. Lahat ay naguguluhan. Tinatanong din ng ama ng binata ang referee. Masyado bang peke? Dahil isang araw lang ang nakalipas, ang binata ay isang walang silbi. Pero hindi siya nagdaya. 3 araw na ang nakalipas, pinag-isa na ng Diyos ng digmaan ng bansa. Pero biglang nagkaroon ng problema ang katawan niya. Para mabuhay, kailangan niyang iwanan ang kanyang katawan. Ngunit hindi inaasahan. Ang kaluluwa ay pumasok sa katawan ng isang lalaking may apelyidong at naging isang 300 pounds na matabang lalaki. Nang makita ng ama na nagising ang kanyang anak, dali-dali siyang lumapit. Noon, napagtanto ng binata, dahil sa laban-laban sa pamilyang LIU sa loob ng 3 buwan. Para habulin ang babaeng gusto niya. Nagsanay siya hanggang sa maubos ang lakas niya. Sa gitna ng kaguluhan, pinalayas niya ang kanyang ama. Natuklasan niya kung gaano kaina ang kanyang katawan. Pagkatapos noon, nagplano siyang mag-ensayo. Lumipas ang 3 buwan. Nang lumitaw ang binata, lahat sa pamilya ay nagulat. Tara na. Nako, ang binata, pamayat siya pero mas gwapo. Siya ba ang binata? Aalis na kami. Pupunta kami sa pagtitipon. Samantala, sa lumang bahay ng pamilyang Su, opisyal nang nagsimula ang kompetisyon ng angkan. Habang nagbubulungan ang mga disipulo, nang may isang binata ang naglakad papasok ng walang pag-aalala. Nang makita nila ang binata, lahat ay natigilan. Sa loob ng 3 buwan, ang binata ay lubos na nagbago. Pagkaraan, nagsimula ang unang pagsubok. Lumapit ang mga disipulo sa batong meteor at sumuntok ng isang beses. Hindi nasira ang bato. Pagkatapos, ang disipulong ito ay natanggal sa kompetisyon. Lumipas ang ilang sandali, ang panganay na anak ng pamilyang Su ay umakyat para suriin. Siya ay sumuntok ng isang beses. Isang malaking peklat ang biglang lumitaw sa bato. Nakita iyon ng chairman, kaya naman siya ay natuwa. Ngayon, ang binata naman. Mahinahon siyang lumapit at pamitik ng daliri. Isang sinag ng liwanag ang mabilis na lumipad palayo. Ngunit ang bato ay nanatili pa ring nakatayo. Nakita ito, hinamak siya ng lahat. Ngunit hindi nila inaasahan, pagkaalis nila, ang kapangyarihan ay sumira ng isang bundok. Ito. Ang bundok na iyon, ay nabasag na. Mabilis na natapos ang unang round ng kompetisyon. At kailangang lagpasan ng mga kalahok ang mga monghe na nakasuot ng dilaw. Napakahirap ng round na ito. Kahit ang pangalawang anak ng mayamang pamilya, isang round lang ang naipasa niya. Nahirapan din ang panganay na anak na makapasa sa 2 round. Pagkatapos ng aral sa unang round, pinamaliit ng lahat ang binata. Akala nila ay papatayin siya ng monghe. Pagkatapos, lahat ay nagulat at namangha. Ano? Sa tuwing may atake, maingat na itinulak ng binata iyon palayo.
Sa gitna ng pagkamangha ng lahat, ang binata ang nagwagi at nakakuha ng unang pwesto. Ginoo Luke. Magaling. Hayang-haya ang pandaraya ng dalawang ito. Gusto ba nilang hayagan ang kanilang pandaraya? Pagkatapos nito, nakapasa na sila sa ikatlong round. Akala ng lahat ay nandaya ang binata, ngunit isang daliri lang ang ginamit niya. Madali niyang tinalo silang lahat. Ginoo Lu, medyo sobra na ba ito? Imposible. Nandadaya siya. Lolo, ipinag-uutos ko ang isang lubusang investigasyon. Bastos, dakpin ninyo siya para sa akin. Tiyak na ginamit niya ito para mandaya. Kompleto na ang mga ebidensya ngayon. May sasabihin ka pa ba? Hindi ako nandaya. Hayop ka, magsusungit ka pa. Ang pamilya. Bakit may apo silang tulad mo? Isang taong walang kahihiyan. Ang reputasyon ng pamilya. Nasira mo na. Chairman, kasalanan ko ito lahat. Ako ang nandaya. Kasalanan ko. Gusto ko lang naman matupad ang pangarap niya. Kakayanin ko ang lahat ng kahihinatnan. Pareho kayong may kasalanan. Kung hindi natin kayo parusahan ng maayos ngayon, mawawala ang dignidad ng pamilya. Pangulo, kasalanan ko po ang lahat. Isa lang po ang anak kong lalaki. Pakiusap po, patawarin niyo po siya. Pakiusap po, hindi po ako nagdaya. Bakit ninyo po ito ginagawa? Anak. Hindi ka nagdaya. Ako ang nagdaya. Kasalanan ko na nadamay ka. Kayong mag-ama, nagtatakip kayo, nagnanakaw kayo. Sa karaniwan, dapat kayong parusahan ng mabigat. Ngunit isinasaalang-alang ang inyong malalim na pagmamahalan bilang mag-ama. Maaari nating patawarin si Ki sa parusang kamatayan. Ngunit ikaw ang papalit sa kanya. At tatanggapin mo ang parusang pagputol ng kamay. Bukod pa rito, papalayasin ka sa angkan ng mga... Teka muna. Matandang ito, basta't matalo ko ang pinakamalakas na ito. Pinatunayan nitong hindi ako naglolokohan. Pati ang lahat ng ginawa niya ay pwedeng burahin. Isa ka lang naman walang silbi. Pati sa akin ay natatalo ka. Magtatapang ka pang makipagkompetensya sa kampyon. Taya ba tayo? Ikaw. Matanda ka na, mag-ingat baka mabali ang buto. Teki, huwag kang bastos. Ikaw ang batang henyo ng angkan ng mga ta. Sige. Ikaw nga. Hindi ba ako nagkakamali ng narinig? Ano ang sinabi niya? Talunin si Tinang Ju. Kakaiba naman ang paraan ng paghahanap niya ng kamatayan. Anak, huwag kang magmadali. Hindi mo siya kayang talunin. Hayaan mo na nilang baliin ang mga braso ko. Hindi ka mamamatay. Tanong ko ulit sa iyo. Basta manalo lang ako sa kanya. Papatawarin mo ang aking ama, di ba? Mayabang at mangmang. Teju, turuan mo siya ng leksyon. Opo. Sa ganyang kakayahan, nang ahas pang hominin si Turnju. Hinahanap niya ang kamatayan. Hindi rin naman natin mapipigilan, di ba? Kung lumuhad ka, maaari kitang patawarin, pababain kita. Ang dami mong sinasabi, ikaw ang may gawa nito sa sarili mo. Matagal na akong hindi nakikipaglaban. Ito ay isang pagkakataon upang subukan. Ikaw ba ay daga? Huwag ka nang magtago pa. Isa kang walang silbi. Ang alam mo lang ay magtago. Sige, hindi na ako tatakas. Lumapit ka na.
Paglalaban para sa posisyong pinakamataas. Paano mawawala ang angkan ng mga Tang? Ayos ka lang ba? Ikaw ba ang nanakit sa akin? Tang Changkoy, angkan ng Tang, mula sa Jinzhou. Mabuti po, sugulyo ng angkan ng Wu. Angkan ng Tang. Anak, napakasama at malupit niya, at napakalakas, sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ang Tangmen sa loob lamang ng 3 taon, ay naging pangalawang pinakamakapangyarihang grupo pagkatapos ng pamilyang Su. Sila rin ang matagal ng kaaway ng pamilyang Su. Wala akong kinalaman dyan, Tara na. Nagmamadali kang tumakas ng ganito. Hindi pa tapos ang paligsahan ninyo. Dapat ninyong harapin ang problemang nasa harap ninyo. Dong Tiankei, ngayon ang araw ng pagsusulit ng pamilya Su sa kanilang mga alagad. Anong ginagawa mo rito? Ang Martial Union ay isa sa 4 na pinakamalakas na puwersa sa mundo. Ang mga makakakuha ng pagkakataong sumali ay ang mga pinakamalakas na pamilya sa bawat lungsod. Ang inyong pamilya, ang mga Su. May Suchi, isang walang kwentang tao na puro sarap lang ang alam. Tapos kayo pa ang magsasabing kayo ang pinakamalakas na pamilya. Suchi, nasaan na ba yung walang kwentang yan? Wala ba rito? Kasalanan mo lahat to. Isang walang kwenta at tandang tao. Binigyan mo ng kahihiyan ang angkan ng Su. Ikaw ba talaga si Suchi? Bakit ka ngayon ay payat na payat? Pero wala ka pa ring silbi. Ginoong Su. Ang aming Tangmen ang pinakamalakas sa Jinzhou. Ngayon, espesyal kong dinala ang aking ampon dito. Gusto niyang matuto ng ilang bagay mula sa pamilya Su. Maaari ba ninyo siyang turuan? Tuturuan. Maliwanag na ito ay paggulo lamang. Iyan ay tahasang paghamon na. Tama ka, ngayon ay tamang panahon na narito ang sugo ni Liu. Ang aming Tang Clan ay makikipagtagisan sa pamilya Su. Kung hindi ninyo kaya, ang buong angkan ninyong Su, sa tuwing makakasalubong ang Tang Clan, dapat kaming tawaging lolo. At kailangan ninyong aminin na ang Tang Clan ang pinakamakapangyarihan. Siyempre, ang posisyon sa Voutao Linmin na ito ay siyempre dapat mapunta sa Tangmen. May lakas ka ba? Tatay. Nandito rin ngayon ang sugo ni Liu. Kung tayong pamilya Su ay matatakot sa laban. Kumalat ang balita, tiyak na pagtatawanan ako, pero sa huling atake nila, ang tunay na lakas ni Tang Tianzhu ay tila hindi dapat minamaliit. Tang Tianzhu, narito ngayon ang sugo ni Liu. At naglakas loob ka pa ring humamon dito. Akala mo ba talaga na wala nang natitira sa angkan namin? Pumapayag ako sa laban. Sige. Ngayon ay ipapaalam ko sa buong mundo kung sino talaga ang pinakamakapangyarihan sa Kimchu. Sino ang unang lalaban? Lolo, hayaan mo ako. Umalis ka na. Ipabatid mo sa kanila kung sino ang tunay na pinuno ng Kimchu. Ito ang pangunahing kasanayan ng Dacheng. Agad na paglipat,
Ang lalaking may suot na maskara. Sino ba talaga siya? Ang kasanayang ito. O kaya, ipatawag mo ang pinakamalakas sa angkan ng Su. Sa ganyang kalakasang hamak, parang naghahanap ka ng kamatayan. Sana habang nakadapa ka sa lupa, makapagsalita ka pa rin. Masyadong malayo ang agwat. Ang taong may maskara ay kumilos. Sa 2 suntok lamang, ang pamilya Su ay matatalo. Tumahimik ka. Si Su Zhangzheng ay lumalaban para sa pamilya Su. Ngunit ikaw, nandito't nagsasabi ng masasamang salita. Kabilang ka ba sa pamilya Su? Su Qi. Huwag kang magsabi ng mga negatibong salita. Dapat tayong magkaisa laban sa kaaway. Pare-pareho naman tayong angkan ng Su. Ayaw ko nang makipaglaro sa'yo. 3 teknik, tapusin ka. Unang teknik. Mukhang na-overestimate kita. Tongzing. Iyon lang. Ang pangalawang anak ng pamilya Su. Basta ngayon ikaw, mamamo ka sa akin para patawarin kita. At sabihin mo na, ang angkan ng Su ay isang walang kwentang pamilya. Lahat kayo ay mga walang silbi. Papobey ako ang buhay ng isang asong tulad mo. Managinip ka na lang, sasabihin mo o hindi. Tongzing. Tumigil ka. Umalis ka dyan. Sa labanan, ang buhay at kamatayan ay kalooban ng Diyos. Iyan ang patakaran. Ako. Tongzing. Sumuko ka na. Sa lakas mong ito lamang. Hindi karapat-dapat na ako'y sumuko. Hindi mo alam ang lalim ng langit at lupa. Tongzing. Kumusta ka na? Siya nga, ang serial killer. Ang demonyong monghe. Siya nga talaga. Sino ito? Limitado ang aking kaalaman, kaya hindi ko alam. Ang demonyong monghe, ang kanyang talento, maaaring mapabilang sa top 10 sa mundo. Ang mga ninuno ng angkan Su ay nakapasok dati sa top 5. Kung noon lang ay hindi siya naging malupit, at hinamak ng mundo, ang kanyang mga magiging tagumpay, ay malamang hindi pa pahuli sa Chairman Wu Daoming. Hindi ko inaasahan, na siya ay magiging ampon ni Tang Tianzhu. Pangulong Ta. Anak-anakan ko. Medyo magaling din ang lakas. Kahit pagsamasamahin mo ang lahat ng anak mo, hindi pa rin sila katapat niya. Payo ko sa'yo, mas mabuting sumuko na ang angkan nita. Kumusta si Tongzing? Ano ba?
Gusto mong makipag-away? Halika rito, basta hindi kayo takot, edi samahan pa kayo sa entablado. Tayo'y maglalaban. Ikaw si Su Zhangyao, hindi ba? Ikaw ba ang numero 1 henyo ng Kim Chu? Ganyan ka ba kabigay? Sa tingin ko, sa susunod, huwag mo nang tawagin ang sarili mong numero 1 henyo. Tawagin mo na lang ang sarili mong numero 1 duwag ng Kim Chu. Nakikita ko sa'yo. Hindi ka man lang katumbas ni Su Qi na yun. Zhangyao, huwag mo siyang pakinggan. Ginagatungan ka lang niya. Narinig kong gusto mo si Liu Qingyan, di ba? Siya ang pinakamagandang dalaga sa lungsod. Ngunit ang duwag na tulad mo, hindi karapat-dapat. Ang pamilya namin na Su, walang duwag. So Chong Yiyu, kaya mo yan, talunin mo siya. Gina, ganun ka na nila, bakit mo pa sila pinag-aalala, anak? Kapag bumagsak ang pugad, sisira rin ang mga itlog. Kung mawawasak ang angkan ng mga Zhou, hindi rin tayo makakaligtas. Talagang walang takot. Sana hindi mo ako bibiguin. Ito ba ang pinakamahusay na tao? Talagang walang kwenta. Tinang Ju, magaling. Pagkatapos ng kasanayang ito, natalo na si Tinang Ju. Alam mo bang magsalita ng maayos? Ang tagal kitang tiniis. Su Zhangyao, siya ay lumalaban para sa pamilya Su. Kung hindi mo kaya, huwag kang sumali. Tapos magsasabi ka ng kalokohan. Maniwala ka o hindi, sampalan kita. Huwag kayong magalit, mga kaibigan. Huwag magsalita ng kalokohan. Kung matalo si Tinang Ju, ang pamilya nating mga, walang makakatalo sa kanya. Mabuti, malapit na siyang manalo. Natalo si Tinang Ju. Tinang Ju. Ang numero 1 henyo ng Kim Chow. Iyan lang, nakikita ko, ang pinakawalang silbi sa Kim Chow. Ikaw pala yun. At kayong lahat din, ang pinuno ng angkan ng mga walang silbi ang lahat ng mga anak mong lalaki. Sinasabi ninyo na kayo ang pinakamayamang angkan sa Kim Chu. Nakikita ko, ito pala ay isang rehabilitation center ng Kim Chu. Chairman, sumuko na kayo. Kung hindi kayo susuko, kayo mga pamilya, papatayin kayo ng ampun kong anak. Nako. Malaking gulo ito, natatalo na rin si Tinang Ju. Kung gayon, sino pa ang makakatalo sa kanya? Ang angkan namin ng mga mukhang natalo na. Hindi pa naman sigurado.
Ang anak kong lalaki. Tungju. Ang pamangkin ko. Kahit mamatay pa ako, hindi ako susuko. May tapang ka, kaya suntukin mo ako. Hindi naman ako masamang tao. Sinasabi ko lang ang totoo. Sa paningin ko, ang pamilya ay mga walang silbi. 混吃等死的窝囊废！ Kung hindi ka kontento, umakyat ka rito. 一群孬种！ Isang pagong na nagtatago sa loob ng kanyang bahay. Umakyat ka rito. Umakyat ka rito at talunin mo ako. Mamatay na kayong lahat. Ngayon, paglulupig natin sa angkan ninyo ng mga ay tuluyan ng mawawala sa Kimchu. Masyadong delikado ito. Hindi tayo dapat makialam dito. Umalis na tayo. Umuwi ka na kasama ko. Delikado. Kung gusto mo ng laban, makikipaglaban ako sa iyo. Tianjia, matagal na kitang pinayuhan na sumuko. Kayo'y mga matigas ang ulo na ayaw maunawaan. Ikaw ang may sala sa kanila. Zhang Yao, Zhang Yao. Kaya bang harangan ng walang kwentang binata na ito? Gusto kong subukan. Gaano kalakas ka? Mag-ingat ka. Tumakas ka. Unang-una, hinarang ito ng iyong ama. Wala nang makaliligtas sa iyo ngayon. Teki. Ikaw. Nararapat lang siyang mamatay. Teki, ano ang ginagawa niya? Kinukot siya si Han. Nababaliw na ba siya? Ang lalaking ito. Kahit ako ay natalo na. Siya. Ang pinakawalang silbing tao sa pamilya. Aba, manggahas ka sa harap ng anak ko. Sawang-sawa na ako sa buhay.
Subukan nyo nga sabihin, Teki. Ang tatlong unang round ay walang daya. Tatay, iyon ay imposible. Alam naman iyon ng lahat. Isa siyang walang silbi. Kung may kakayahan siya, edi sana kaya nang umakyat ng puno ang baboy. Si Tinang Ju nga ay hindi naglakas loob na maging mayabang ng ganyan. Gusto mo bang mamatay? Ako. Ang number 1 na walang silbi. Nanaginip lang ba ako? Paano kaya nangyari iyon? Ganito kalakas si Ki. Imposible, hindi kaya si Ki ito. Siya. Bakit bigla siyang lumakas ng ganyan? Ang masasamang monghe. Natalo na siya ni Ki. Ate. Imposible ba ito? Teki. Hindi talaga siya nandaya. Tinatago niya lang ang kanyang tunay na kakayahan. Lahat tayo ay niloko niya. Imposible. Hindi siya pwedeng maging ganito kalakas. Hindi ako makapaniwala. H.A. Mong. Anong ginagawa mo dyan? Gamitin ang buong lakas. Huling kasanayan. Kasanayang nagpapalit ng lahat sa ginto. Ang ampon ko ay, natutunan na niya ang kasanayang pagpapalit sa ginto. Ang katawan ay matigas na parang bakal. Lahat ng uri ng armas. Walang sino man ang makakasakit sa kanya. Naging ginto na niya ang kanyang katawan. Tapos na ito sa pagkakataong ito. Si Tucci ay talagang hindi mapapantayan. Nakakalungkot. Konti na lang. Kung wala lang ang ultimate ni Huameng, marahil ay si Qi nga ang makakapanalo. Hindi rin sigurado. Imposible kayang natalo niya kanina si Tinang Ju. Hindi si Thung Thin Tuyet, kundi si Qi mismo. Imposible. Kahit 30 taon pa, imposible. Bata pa lang si Qi. Kahit na nagsanay siya ng martial arts mula pa sa sinapupunan ng kanyang ina. Hindi niya kaya. Tama, kahit na may kaunting kakayahan si Qi. Paano naman siya magkakaroon ng ganito kalakas na panloob na lakas? Ate, tama ba ako? Hindi niya kaya. Imposible. Sa kakaunting lakas na iyan. Akala mo matatakot kita. Mamatay ka na.
Ang kasanayang ito ay talagang malakas. Kung si Tinang Ju at siya ay magpapatuloy sa laban, ano kaya ang magiging resulta? Sa murang edad ay may ganoong kalakasang kapangyarihan. Mula noon hanggang ngayon, tanging yaong misteryosong Diyos ng digmaan. Walang sino man ang maaaring. Si Ki ay ganoon din ba kalakas? Ate. Kakayahan na napakalakas, maaari ko bang harangin ito? Hindi kaya, talagang hindi kaya. Nanalo na tayo. Nanalo na ang binata, ang galing ng binata. Nanalo na, hindi inaasahan. Ang tumalo kay Shumeng ay si Suchi. Tumahimik ka, ikaw ang dapat tumahimik. Natalo niya si Suchi, ang ika-10 na pinakamahusay na master sa world ranking. Ngayon nasa pamilya Su na siya. Siya ang numero 1 henyo. Ano ba yang tangklan? Ano ba yang demonyong monghe, Shumeng? Lahat kayo ay natalo sa aming pamilyang Su. Tang Tianju, natalo ka na. Mula ngayon, ang tangklan mo. Kapag nakasalubong ang pamilyang Su namin, dapat lumuhad, at tawagin si Lolo. Tama, tawagin si Lolo. Tawagin mo na. Tawagin mo na si Lolo. Ngayon, ako, Tang Tianju, ay sumusuko. Tang Tianju, ay sumusuko. Ngunit maghintay kayo sa akin. Ang isyong ito, hindi pa ito tapos. Binabati kita, Ginoong Ta. Ang inyong pamilyang Ta, may isang henyo na tulad ni Taki. Tiyak na magiging dragon sa hinaharap. Mamumuno sa mundo. Lolo, nahiya ko ang pamilya So. Okay lang, ginawa mo naman ang lahat ng makakaya mo. Kasalanan talaga ng demonyong mongheng iyon. Napakalakas talaga niya, kung hindi dahil kay Sochi na malakas na natalo siya. Ate, ang demonyong monghe, si Shumeng. Siya ay nasa top 10 sa leaderboard. Ngunit si Taki ay mas bata pa sa kanya at mas malakas pa sa kanya. Sa tingin ko, hindi siya nagpapahuli sa ibang mga henyo. Kung talagang hindi mo siya gusto. Pakiramdam ko, bagay na bagay kami niya. Nagkamali ba talaga ako? Teki. Anong problema? Gusto mo bang lumaban? Hindi na, tapos na ang paligsahan. Suchi, ngayon, kailangan kong magpasalamat sa iyo. Kung wala ka rito, ang pamilya So ay talagang mawawalan ng mukha. Oo, Suchi, salamat sa iyo. Ang pamilya ay hindi napahiya. Hindi ko inaasahan ito. Ki, ikaw talaga ay napakalakas. Hindi ko tinulungan ng pamilya. Ki, ito ay hindi pagkakaunawaan. Lahat ay hindi pagkakaunawaan lamang. Kung hindi mo itinatago ang iyong tunay na kakayahan. Kung gayon, hindi namin gagawin iyon sa iyo. Sabi ko, hindi ako nandaya. Naniniwala ka ba? Ito rin ay dahil sa iyong dating kasikatan. Tapos na, kailangan kong iuwi ang tatay ko. Kuya Ta, bakit hindi mo sinabi sa kanila ito? Kung dati ay sinabi mo sa lahat, na ikaw ay isang napakalakas na tao. Baka sumang-ayon na sana ang ate ko. Tama ka. Nakita ko na sina Ki at Ton-in sa ating pamilya. Ay talagang bagay na bagay. Tama ka, si Ki ay may ganoong talento. At ang dalaga mula sa pamilya Liu ay talagang angkop. Sabi ko na nga ba, mukha kang maganda. Pero hindi kita gusto. Ayoko sa iyo. Ki, ikaw. Sige na, Ton-in. Ki, ito ang opisyal na imbitasyon ng Bothao Linmin. Kung dadalhin mo lang ang sulat na ito sa Bothao Linmin, magiging opisyal kang mag-aaral nila. Ang pagbibigay ko ng sulat na ito kay Ki, walang magrereklamo, di ba? Ang aming pamilya na Gia, walang manggahas tumutol dito. Tatay, napag-usapan na natin ito. Ang imbitasyon ng Bothao Linmin ay para kay Tinang Ju.
Kahit na si Tinang Chin ay okay rin. Tumahimik ka, hindi mo ba nakikita? Ito ay kahilingan ng sugo na si Liu. Para maipasok ang isang henyo tulad ni Qi. Ang sugo na si Liu ay maaari ring umangat ng isang antas. Sa kasalukuyan, ang aking lakas ay nakabawi ng kaunti-unti, ngunit masyadong mabagal pa rin. Mabuti na rin na pumunta sa Wudao-men. Maaari akong makakuha ng ilang mataas na uri ng gamot, para mas mabilis na makarecover. Ngayon, si Su Qi ay sumali na sa Wudao-men. Sa kanyang talento, ang kanyang kinabukasan ay tiyak na magiging napakalawak. Siya ang magiging pag-asa para sa pag-unlad ng aming pamilya Su. Ano pa ang ginagawa mo dyan? Lahat ay kasalanan namin. Ako ang nagparatang sa inyong dalawa. Kalimutan na natin ito. Tingnan mo ito. Malubha ang sugat ng iyong ama. Bakit hindi na lang kayo tumira sa amin? Tatawagan ko ang doktor para gamutin siya. Anong ginagawa mo dyan? Mag-sorry na kayo kay Qi. Pasensya na. Pero, tiyak na darating ang araw na. Sigurado kong matatalo kita. Hindi maganda ang nangyayari, Su Qi. Su Qi. Ginoong Su. Ikaw na naman ba? Sabi ko na sa'yo na tumakbo ka na agad. Ginoong Su, ano ang sinasabi mo? Ang binata ay hindi na andaya. Bakit ako kailangang tumakas? Binabati kita, Ginoong Ta at binata ta. Binabati kita sa pagkapanalo ng unang pwesto. Teki. Kamusta na ang aking anak? Nasaan na siya? Nasa pangunahing bulwagan ng binata ta. Anak ko. Huwag kang magkaroon ng problema. Anak ko. Bosta. Bosta, dahan-dahan ka lang. Ano ang nangyayari? Ano ang ginagawa mo? Kuya, talagang nalaman na namin ang aming pagkakamali. Huwag mo nang gawin iyon. Kaya kayo. Si Tekiba, ang anak kong lalaki, siya. Dumating na. Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Sige. Kaya bakit sila nandito? Tama, kumusta na ang demonyong mongheng iyon? Hindi ko inaasahan. Nakapag-anak ka ng isang mabuting anak na lalaki. Tu Qi. Tinalo niya ang demonyong monghe, Xu Meng. Higit pa rito, nakamit niya ang pagkilala ni Emissary Liu. Natanggap niya ang pagkakataon na sumali sa Martial Alliance. Ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay talagang hindi masukat. Alam ko, kayang-kaya ni Taki. Talagang anak ko. Paano naman yung dalawang sumama sa iyo? Tam Tien. Si Yong Diao at si Yong Qing. Nagpasya ang pamilya na sila ang maging bodyguard ni Taki. Sumama siya sa akin sa Min Tao Lin Min. Ano? Ang dalawa nila ay naging tagapagbantay ng aking anak. Mga personal na tagapagbantay. Katulad ng aking mga alipin. Kaya dumating sila para maglingkod sa aking anak. Palem, Ginoong, hanggang sa muli, mabuti.
Ginoong Liu. Paalam na. Sige, paalam, hanggang sa muli. Ang Lin Min Vothao ay may 2 pwesto pa para sa mga bodyguard na sasama. Naisip mo na ba kung sino ang isasama mo? Huwag na. Pupunta ako mag-isa. Teki, huwag. Piliin mo ako. Magaling ako sa masahe. Piliin mo ako, piliin mo ako. Teki, piliin mo ako, piliin mo ako. Teki, piliin mo ako. Pinili ko sila. Nananaginip ka ba? Ako si Tetinang Ju, kahit mamatay ako. Tumalon mula sa bundok. Hindi ako magiging alipin mo. Tinang Ju, Tinang Chin. Ang lolo nyo ay para rin sa ikabubuti nyo. Lin Min Vothao. Ito ang pinakamahusay na grupo para sa pagsasanay ng martial arts. Hindi mo ba gustong mangyari yon? Si Ki ay lalong lumalakas kaysa sa iyo. Sundin nyo na lang siya. Tiisin mo na lang. Ang binatang ito, talaga bang anak ko siya? Pagkatapos ng isang gabi, siya ay naging malakas na rin. Magpahinga ka na lang at magpagaling sa bahay ng pamilya. Pupunta ako sa Mingdao Union, may gagawin ako. Sige, sige. Ano pa ang ginagawa mo dyan? Bilisan mo. Anak. Kapag pupunta ka sa Min Thaolin, mag-ingat ka. Wala akong lakas, ngunit masisiguro ko, gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Sa hinaharap, ako na ang magpoprotekta sa iyo. Aalis na ako. Anak. Mag-ingat ka sa biyahe.